Si Senator Chis Escudero kinukumbinsi, sinusulot apat na minority senators para makaabot ng 16 votes to convict Vice President. Sinusulot para maka-16, for Jingo Estrada, imposible na boboto siya laban sa para sa conviction ni BP. Hindi ako maniwala. Dapat sana hindi siya nakakulongin. Kung bumaliktad lang siya, tumindig sa prinsipyo, nakakulong na. Tapos boboto pa laban kay BP. He has said it over paulit-ulit. He is against impeachment. Actually, silang magkapatid, Ejercito and Jinggoy, ayaw nila na impeachment kasi napagdaanan ng tatay nila. Kaya hindi ako naniniwala itong balitang ito. Parang mind conditioning ito. Ganon din si Senator Ligarda. Hindi yan babaliktad. Yung 2 bilyar, tingin ko hindi rin eh. Kasi mayaman yan, kaya nilang lumaban. Breaking news mga kaibigan! Sinusulot di umano ni Quezon para po maka 16 votes. Ano po itong balita mga kaibigan? Na ito daw si Senator Jingo Estrada, mga Villars, Loren Legarda ay mukhang sinusulot daw mga kaibigan ni Quezon. At ang talagang kinausap daw niya ng masinsinan ay etong si Estrada mga kaibigan. Sabi na nga ba'y sabi na nga ba'y napakahudas talaga itong Hestas Barabas, etong Quezon na to. Kasi kung naalala nyo mga kaibigan, nakapagbitiw kasi siya ng statement eh. Oo, alam ko nagkamali siya nun eh. Sabi kasi niya mga kaibigan, paninindigan daw niya guys ang 16 votes to convict. Nako! Kaya pala nagmamakaawa sa apat. Animal talaga itong Quezon na tong kilay na to. Bakit po kailangan pa niyang kumbinsihin itong apat? Inanahimik na nga sila eh. Lalong-lalo na po si Senator Jingo Estrada. Huwag mo nang pakialaman yan. Nakakulong na nga eh. Di ba? Ako po, malaki po I have high hopes no dito kay Senator Jingo Estrada dahil alam naman po natin guys na talagang maprinsipyo po itong tao na to at talagang pinanindigan niya mga kaibigan na hindi talaga siya boboto dyan para makonvict si BP Sara at sinabi na niya yan, di ba? Paulit-ulit. Talagang pinanindigan niya yan, no? 100% po. Kaya po mga kaibigan, itong ginagawa po ni Quezon guys, nagpapakita lang po itong mga kaibigan na mukhang tagilid na talaga itong impeachment ni BP Sara. Kasi hindi naman nila gagawin yan kung alam talaga nila guys na meron po silang laban dito. Kasi kung tutuusin, ang 16 votes to convict kasi guys, ay nasa konstitusyon kasi yan. Kung hindi ako nagkakamali hindi po kasi pwedeng baguhin yan eh. Ewan ko lang kung talagang hindi sila magbebendalo Pero kung tutuusin, hindi talaga nila kaya yun. Kasi unang-una sa lahat po mga kaibigan, marami na po mga testigo na nirepresent po doon sa Senate hearing para sa impeachment ni BP Sara. Wala pa rin po sila napatunayan hanggang ngayon. Puro kolelat, butata, zero, bokya. Hindi pa rin nila natukoy na meron pong ginawang pagnanakaw or ibinulsa ang confidential funds ng OVP. Wala pa sila napatunayan guys. Kung tutuusin, lahat ng mga articles of impeachment ay palpak, failure. Nagpapakita lang po talaga sila na itong ginagawa nila kay BP Sara ay isang black propaganda. Diba? Kasi magtataka ka, bakit may mga ganitong mga balita? Bakit sinusulot para maka 16? Bakit kailangan niyang sulutin itong mga to? Ang nakalagay po dito sa balita, sulutan para maka 16, Chis Escudero reportedly wooing Jinggoy, Villars, Loren Legarda to convict Sara Duterte po mga kaibigan. So nililigawan daw itong apat mga kaibigan. At talagang ang kinausap daw talaga niya na ng masinsinan, di umano, sabi po sa source, ay walang iba kung hindi itong si Senator Jingo Estrada. Kasi po mga kaibigan, kung naalala nyo guys, itong si Quezon, kasama po si Villanueva, sila yung tinaguri ang Judas eh. Sila yung original talaga na Judas, di ba? Kasi po mga kaibigan,
meron po silang usapan dyan na ang kakalas po sa mga panahon na yun sabi nga, ang nagsabi nun si Villar si Camille, sabi niya, ang kakalas ay talagang masasabi natin ang talagang talagang Judas, parang ganon, mas masahol pa sa Judas, parang ganon. So mga kaibigan, ito pong ginawa ngayon ni Quezon, guys. Bakit siya ganito, mga kaibigan? Ano pong nangyari sa kanya? Hindi na lang niya pakialaman yung impeachment. Bakit kailangan pa niyang sulutin itong 4? Hindi pa ba sapat yung mga nangyayari ngayon dyan? Hindi pa ba sapat, mga kaibigan, ang nangyari dyan sa Senado? Wala na nga si Legarda di ba? Si Senator Loren Legarda wala na, mga kaibigan. Ang dami na pong nawawala, guys. Tapos ganyan pa siya. Susulutin pa niya yung 4? Ikaw talaga, Quezon. Ewan ko sa'yo, napakahudas mo. Pero mga kaibigan, ang nakalagay kasi dito sa balita, guys, kung babasahin natin, okay, para mabigyan kayo ng update. Ang nakalagay dito, the horse trading. The horse trading, tinawag po itong the horse trading. The horse trading for Vice President Sara Duterte's conviction has reportedly begun even with her impeachment trial barely out of the starting gate. So, ibig sabihin, mga kaibigan, talagang hindi pa daw nag-uumpisa yung impeachment ni BP Sara, ay talagang nangliligaw na daw itong si Quezon. Oo, nangliligaw na daw, guys. Talagang namimilit na daw siya. Oo. Pinipilit niya na sumapi sa kanila, sumapi sa mga Judas. Kasi po, tinawagan siya, guys. Tinawagan pala siya ni Risa Tanas, para po, mga kaibigan, kumbinsihin itong 4. Pudinet, bakit kailangan pa niyang kumbinsihin? Ay nawawala na nga yung iba Bakit po kailangan niyang kumbinsihin, mga kaibigan? Ito po ang sinasabi sa source. At ayon din po ito kay General Macanas. Ito po ay isang mind conditioning, mga kaibigan. Mind conditioning po ito, guys, kasi alam po nila na tagilid po ang impeachment na para makonvict po si BP Sara. Dahil unang-una sa lahat po ng mga witness na lumalabas sa Senate hearing ay karamihan po failure, palpak, butata, mga kaibigan. Kaya kung babasahin natin dito, ayon po ito sa Politico.com, the Senate Impeachment Court is only on day 16, Day 16 pa lang daw, of a trial calendar that could stretch to 92 days. Naku, grabe po, mga kaibigan. From 16th day to 92 days daw, mga kaibigan. Imagine niyo, guys, 92 days. Papaabuti ng 92 days. Sus Maria Joseph, magkano po ang total na pera na malulustay dito sa 92 days? Na meron pong 25 million a day ang ginagastos. So far, naka 400 million na po sila sa Senado dahil lang sa walang kwenta, nonsense na impeachment. Tapos may maririnig pa tayong ganito? Mga hinayupa kayo? Ayan, The math, however, is far from straightforward. The Senate majority is composed of 13 senators, 3 votes short of number required for conviction. The 11-member minority bloc could therefore hold the key to Duterte's fate. But the minority itself is operating with a depleted bench of its 11 members. Senators Jingo Estrada and Senator Rodante Marcoleta are currently detained, while Senator Ronald Bato de la Rosa remain in hiding. So 3 kaagad ang nawala sa kanila, mga kaibigan, Pero it doesn't mean na dahil nawawala po sila, guys, wala sila sa Senado, hindi po sila senador, Senador pa rin po sila, Ulitin ko, si Senator Bato de la Rosa, Senator Marcoleta at si Jingo Estrada ay mga senador pa po sila, mga kaibigan, dahil hindi pa po sila nag-resign at hindi sila tinanggal. Kahit masuspend pa sila, let's say, ipagpalagay natin, isususpend sila. Pero still remain mga senador pa rin po sila, mga kaibigan, hanggat hindi po sila tatanggalin. So, delikado talaga sila. Delikado po, mga kaibigan, itong pag-convict ng ating mahal na Vice President, Hindi talaga abutin, guys. But the minority itself is operating with a depleted bench of its 11 members kasi nga paunti ng paunti. So, that makes every available vote and every potential defection all of more crucial. At the center of the supposed numbers
kumbaga numbers game kasi po, no, ang impeachment guys is a numbers game, no, is a political process. Kailangan talaga kailangan talaga diyan ng matinding numero po para ma-convict mo ang isang BP, no. So kung babasahin natin dito, that makes every available vote and every potential defection of all more crucial. At the center of the supposed numbers game is Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, who is reportedly trying to persuade Estrada to vote for Duterte's conviction. Ayun! Given Jinggoy's current predicament, don't be surprised if he abandons Sara and votes to convict. Nililigawan niya si Estrada, mga kaibigan. Etong si Chis Escudero, ayan o, bakit ko pinangalanan? Kasi nakalagay sa politiko, Chis Escudero, ayan o, huli ka balbon. Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, who is reportedly trying to persuade. Given Jinggoy's current predicament, don't be surprised kung ito pong si Jinggoy Estrada, mga kaibigan, one day, isang araw, ay bigla po itong lilipat, guys. Bigla po itong babalentong. Magugulat na lang po tayo, guys. Magiging ano na po siya, magiging Judas. Pero syempre, guys, ako po, may high hopes po ako dito kay Senator Jinggoy Estrada. Ako, tiwalang-tiwala po ako dyan. Dahil kung gugustuhin talaga niya, kung talagang gugustuhin niya, guys, na hindi siya makulong, dapat lumipat na siya. Bago pa siya ikulong, bago pa siya kasuhan, dapat andun na siya sa kabila. Kasama na dapat siya ni Gatchalian. Pero hindi po niya ginawa yun eh. Pinanindigan niya ang kanyang prinsipyo, mga kaibigan. Sabi niya, I will not vote to convict, no? Para ma-convict si VP Sara. Hindi ako boboto niyan. Di ba? Kumbaga guys, hindi siya boboto para ma-impeach si VP Sara. Kasi sabi po ni Jerry Macanas, hindi yan ang mga ugali ng mga Estrada. Bakit? Dahil nangyari na daw yan sa panahon ng kanilang tatay na si Erap Estrada. So mga kaibigan, kung babasahin po natin dito guys, there is one major complication. Estrada is currently behind bars under plunder and graft charges linked to the flood control scandal, raising questions over whether he could even be allowed to leave detention to cast his vote should the trial reach judgment. So mga kaibigan, ito po ang pinakamalaking challenge or pinakamalaking pressure po ni Senator Jinggoy Estrada dahil nga nakakulong siya, mga kaibigan. At malabong-malabo po guys na siya po ay makakalabas to cast his vote, no? Isa yan sa mga pinakamabigat na haharapin po ni Senator Jinggoy Estrada para po, mga kaibigan, makapagbigay siya ng kanyang boto. Kasi nga siyempre kinulong eh. So but those keen on knocking Duterte out of the 2028 presidential race may have other potential converts to work on. As a scooper said, the minority bloc may not be as solid as it appears, particularly with some of its members grappling with legal and political headaches of their own. So mga kaibigan, ang sinasabi po dito sa scooper guys, na medyo talagang pressure po ito. Pressure po sa minority. Dahil karamihan po sa minority ngayon ay naharap po sa mga kaso guys. Di ba yung pinaka-latest po, ito na, ikikwento ko na sa inyo. Di ba may masama pong nangyari, mga kaibigan, kay Legarda guys. At saka kay Leviste, no, yung mag-ina. Na nabalitaan po natin, mga kaibigan, na sila po ay umalis sa Pilipinas. At yun na nga, ang sabi po sa unang nilang reason po, mga kaibigan, ito daw si Legarda guys, ay may medical parang medical excuse, parang gano'n, no? Dahil nga siguro magpapagamot. Ito namang si Leviste, hindi ko masyadong klaro kung bakit po siya biglang nag-leave. Basta dalawa po sila, mga kaibigan, ay umalis sa Pilipinas. Ngayon guys, meron po tayong update. Meron po tayong bad news po, mga kaibigan, na nasagap guys sa isang source po, mga kaibigan. Galing po ito sa ombudsman. Diba? So, ang sinasabi dito guys, bakit po ang lumabas sa balita ngayon, mga kaibigan, kasi ang unang-unang sinabi po ni Leviste guys, at saka ni Senator Loren Legarda, ang sabi niya 3 days daw siyang mawawala. Nagpaalam siya for a medical leave, 3 days, babalik siya after 3 days. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpakita, pati po ang kanyang anak
na si Representative Leviste. Ano pong nangyari mga kaibigan? So ngayon guys, may lumabas po na panibagong update. Nag-extend daw sila ng another 2 months. So from 3 days, naging 2 months na po mga kaibigan ang inihiling nila na palugit. So ngayon, doon na pumasok ang mga misteryosong mga haka-haka mga kaibigan. Bakit bigla po sila nag-extend ng 2 months? Unang-una, ang sabi po ng ombudsman, ito na naman, si ombudsman na naman. Sus, Mariosep, ika-cancel daw ang kanilang passport, mga kaibigan. Ika-cancel po ang kanilang passport, guys. Sabi ko, bakit naman ika-cancel? 2 months lang naman yung extension nila. Grabe naman kayo. Bakit po nila ika-cancel, guys, ang kanilang passport? Ay di, katulad sila ni Attorney Harry Roque. So, kung babasahin natin dito, galing po ito sa Newswatch. Ayan, ito po ang lumabas sa balita. Assistant Ombudsman Miko Clavano said Tuesday, August 18, that the agency finds the medical leave of Senator Loren Legarda and a 2-month foreign travel for her son, Congressman Leandro Leviste, suspicious daw, mga kaibigan. Tinawag nila itong suspicious. Kasi unang-una sa lahat, mga kaibigan, hindi po sinabi ni Senator Loren Legarda kung ano po ang kanyang kondisyon, no? Kasi medical medical leave. Hindi niya sinabi, mga kaibigan, kung ano ba talaga ang kanyang sakit, at hindi rin niya sinabi ang kanyang lokasyon. Okay, ito po ang pinakamatindi ngayon na nasagap natin na balita, guys. Ayon po dito sa ombudsman, sila daw ay trying to seek for an asylum. Grabe. Bakit asylum, mga kaibigan? Ang sabi po dito sa panibagong balita po, mga kaibigan, itong mag-ina daw ay trying to seek for an asylum. Alam niyo naman ibig sabihin ng asylum, di ba? Political asylum daw, mga kaibigan. Ibig sabihin, guys, sa tingin ko lang po, mukhang hindi na po sila babalik ng Pilipinas. Kasi grabe po ang paratang sa kanila, mga kaibigan. Plunder po ito, guys. Matindi po ang kinakaso sa kanilang mag-ina na to. Grabe po ang kaso, mga kaibigan. Ibang klase po, guys. Ako, naawa na talaga ako kay Loren Legarda. Naawa din ako kay Leviste kasi si Leviste po, mga kaibigan, bata pa yan eh. May potential pa siya. Pero sana po hindi po ito totoo, guys, no, na mag-seek sila ng asylum. Kasi pag nag-seek sila ng asylum, hindi na sila babalik ng Pilipinas. Para siyang si Attorney Harry Roque. So magtatago-tago na lang siguro sila. Pag na-cancel pa yung passport nila, wala na talaga. Hindi na sila makakabalik ng Pilipinas. Either, pag nahuli siguro sila, parang ganon. So ano pong nangyari, guys? Bakit po humantong sa ganito, mga kaibigan? Sa palagay nyo, kayo po ang kayo po magbigay ng komento at reaction. Ano po, sa isip nyo, guys, sa isip nyo lang, bakit po nagkaganito, mga kaibigan, itong mag-ina? Di ba? Sabi ni Helen, tama po kayo, Helen. Pareho po tayo ng speculation. Tama po kayo, Helen. Nag-iingay sila dahil po sa budget. Tama po. Tumpak. Exactly. Tama po ang sinabi ni Helen. Gumagawa sila ng diversionary tactics po, mga kaibigan. Dahil po, may panibago na naman pong budget sa 2027. At meron daw 107 billion pesos nakalaan sa flood control scandal or flood control projects. Ang pagbabalik ng flood control projects. At hindi lang yan. Uutang daw siya next year ng 3.3 trillion para daw pangtustos sa ating pangtapal daw sa budget 2027, mga kaibigan. Budol. Budol. Anong pagtapal? Gagamitin mo lang sa election yan, buang. Diba? So, mga kaibigan, napakalungkot talaga, guys.
napakalungkot talaga ng pangyayari ngayon. Dahil, opo, ginigipit talaga nila. Ginigipit talaga nila itong mag-ina, no? Kasi po, mga kaibigan, lumabas na kasi yung warrant of arrest eh. Kaya siguro, hindi na sila babalik ng Pilipinas. Kasi pag bumalik sila ng Pilipinas, automatic, aarestuhin sila eh. Automatic, pupusasan sila, ikukulong sila. Ganun na naman. Ganun na naman ang proseso niya. Ikukulong na naman sila, ganun. So mga kaibigan, patindi po itong ginagawa itong bangag na administration na to. Di ba? So ituloy po natin, no? Yun na nga mga kaibigan, sabi dito guys, the Villiers. So ito po, ituloy lang po natin ha. Ano po sa palagay nyo mga kaibigan? Sino po sa apat guys ang pwede pong manghudas dito? Okay? Sa tingin nyo lang ha, sa tingin nyo lang. Sino po ang pwedeng manghudas dito guys? Itong sinusulot ni Escudero. Itong si Estrada, dalawang Villar, or si Senator Loren Legarda. Sa palagay nyo lang ha, magbigay kayo ng magbigay kayo ng sarili nyong gut feeling po, no? Magbigay kayo ng kung ano po sa palagay nyo mga kaibigan, sino po ang masusulot dito ni Escudero po? Sa apat na yan. Jinggoy, dalawang Villar at saka si Senator Loren Legarda. Sa palagay nyo lang guys, sino kaya? Sino kaya dyan? Kasi kung ako tatanungin ninyo, medyo delikado po ang mga Villar eh. Diba? Villar po mga kaibigan, malamang sa malamang pwedeng bumaliktad yan eh. Diba? Sa tingin ko lang ha, ito po ano lang ha. Ano ko lang to, yung parang ito lang yung naramdaman ko guys. Na mukhang ang babaliktad dyan ay mga Villar. Kasi kung si Estrada, mahirap yan eh. Diba? Diba Helen oh, sabi ni Helen, dalawang Villar oh. Kasi si Estrada mukhang mahirap na anuhin yan eh. Kasi nagsalita na si Estrada na hindi siya lilipat eh. Panindigan talaga niya yung desisyon niya eh. Ito namang si Loren Legarda, malamang hindi rin nililipat yan kasi nga wala na siya sa Pilipinas eh. 'Di ba? Malamang sa malamang po ang talagang pinakamalapit talaga diyan ay itong dalawang Villar. Meron kasi akong reservation sa dalawa na 'yan. 'Di ba? Maari po, no? Either sa kanila kasi dalawang Villar rin eh. Either way, no? Pwedeng si Mark, pwedeng si Camille. Na iiwan po mga kaibigan ang minority guys. Iiwan nila si Cayetano. Opo, Marisa Miranda, wala na talaga, bawas na naman po tayo. Oo. Di ba? Oh, si Quezon, siya yung sumusulot. Grabe. Alam mo, bilib ako dito kay Quezon sa sobrang kaanuhan eh, sobrang kahudasan. Okay na sana siya eh. Okay na sana yung pinapakita niya sa Senate hearing eh. Okay na sana yung pagiging presiding officer niya eh. Yung pala, drama-drama lang pala siguro itong animal na to. Di ba kasi, ang pinapakita niya sa Senate hearing mga kaibigan eh, medyo okay naman siya. Di ba? Wala namang problema. Pero, nakakagulat po guys, bakit siya ganito? Bakit gusto pa niyang sulutin itong apat?